Hey, nice to see you all. Okay, yesterday, day 1, pinag-usapan natin, shinare ko pala sa inyo yung tungkol sa elementary days ko. Yan, puro crush, baga yun. So, today, isi-share ko naman sa inyo yung about sa family namin. Yan, medyo mahaba-haba to, pero sige, kung kaya kong paikliin ko na lang. Yan, paano ko umpisahan? At papa ko, kasal sila sa church. Yan. Dalawa ako sa naging anak nila. Tatlo yung kapatid kong babae. Ate Giselle, ako si Jordan at si Then, tanda ko, grade 5 ako. Hindi pala. Maliit pa lang ako. Then, nag-abroad si mama. Nag-abroad ang mama, parang nag-battled milk pa si Justin noon, yung bunso namin. Naiwan sa amin. Then si Papa nagpa-tricycle drive. Doon pa kami nakatira sa Puta, malapit sa Malita, malapit sa Tulay. So ako yung pag-abroad, then first contract ni Mama, okay. Then second contract, parang medyo hindi okay kasi parang matapang yung naging amo niya doon. Tapos, grade 5 ako noon, parang ang alam ko, natatandaan ko, nag-separate na sila. Yan, parang hindi na sila okay ng papa. Yun yung time na umuwi ako sa bahay, bihira na umuwi si papa. Umuwi ako sa bahay, wala akong madadatnan. Paano ba to? Yun, basta, broken family kami. Mahirap yung pagiging broken family. Parang, pag ganun talaga, isa sa mga naapektuhan ay yung mga anak kami magkakapatid. And, sa part ko naman, siguro, thankful ako kasi napaligiran ako ng, let's say, mabubuting tao, mabubuting mga kaibigan, na sila yung naging support system ko. Yun, etong story na to, mag-focus lang talaga siya kung paano naging broken yung family namin. So, let's start. Yung si Jerbel, may ninang siya. Okay, may ninang siya. Yung ninang niya, nabuntis ng papa. Nabuntis ng papa. So, magkasabay na nagbuntis yung first stepmother ko at saka si mama dun sa bunso namin kapatid. Okay? So, our stepsister, parang ang gap lang nila dun sa bunso namin kapatid ay 1 month. August si Justin, then September ata si Dimple. So, yun yung first affair. Then, yung second, lahi ng babaero ang ang Figueroa, sorry. Ang second stepmother namin from Zamboanga, si Madam, isa siyang manghuhula. Yun yung nakasama namin ng matagal. High school ako noon, parang first year high school, kasama na namin siya. Tanda ko may video okay pinaparentahan, tapos may tindahan, masipag si Madam. Meron pa siyang racket na nanghuhula kasi yon, tapos nag-feng shui, tapos may mga ginagamot siya, and parang siya yung naging breadwinner ng family. She support our study, ganon. Siya yung nagbibigay ng baon. Hindi ata sila nagka-baby kasi parang nakunan. Pero si Madam, meron siyang first family. Yan. Anak niya sina Brian, na kumpare ko, asawa ni Leia. Okay naman, okay si Madam. Masarap siyang kasama sa bahay. Though, may part talaga na, syempre, yung personality ng isang stepmom na medyo stricto. Pero ganun pa, minimal lang naman yung mga ganun.
then, nung nangyari yun, hindi ko tanda yung mga year eh. Basta natatandaan ko, nagkaroon na rin ako ng stepfather kay mama naman. Nalaman ko sa cellphone. Yan. Noong bata pa ako, naglalaro ako ng Space Impact. Yan. At saka yung sa mga snakes sa cellphone ng mama, sa Nokia niya. And then parang nagna-notif yung messages ng Tito Elmer, yan yung stepfather ko, na parang babe nga yung tawagan, tapos may pinag-uusapan about baby boy. Ako naman parang nung una medyo dead ma, and then parang na-curious ako about sa baby boy, kasi nga gusto ko talaga magkaroon ng kapatid na babe, na lalaki. And then yun, parang hindi naman namuo yung galit, kahit sa first stepmom. Siguro bata pa ganun. Tsaka ngayong malaki na ngayong malawak na yung pag-unawa namin, parang mas madali naming natanggap na ako sa part ko, madali kong natanggap na that's the status and that's the setting of our family. Kaya pa. Yun, may 3 na akong kapatid sa mother side, si John Errol, si Jane, at saka si Kimberly. And then yung patatlo kong stepmother o 3 stepmother ko. Hindi ko alam kung 3 lang talaga, ewan, hindi nagkakwento pa. Yung patatlong stepmother, kaibigan siya ng padalawa namin stepmother ha. Kaibigan. Meron din akong kapatid doon, ang pangalan niya ay si Alexan, basta yun, si Atang, correct name niya. Kay Ate Beng, meron siyang first family. Yan. Sina Charlotte. Yun. Parang tanda ko, dumating yung time na nakatingin kasi ako dun sa puno ng acacia, tingnan niyo. Ganda ng view dito, diga. Ayan. Tanda ko nun, pag may okasyon, okay naman, medyo okay naman. May time pa nga na nag-inuman ang papa tsaka yung stepdad ko, Auntie Telma. Tapos ang hindi lang okay, syempre ang mama at saka yung mga stepmother ko. Kasi may mga issue. Ganun. Yun, nung una, mahirap yung maging member ka ng broken family. Kumbaga parang wala kang nakakwentuhan na parents, hindi mo na-share yung mga pinagdadaanan mo sa school, yung personal battle mo, yung problema mo sa trabaho, yan. Kaya, paano ba? Basta yun, mahirap. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko ipapadana sa magiging anak ko at sa magiging asawa ko yung family setup na meron kami. Though masaya siya, promise. Masaya in a way na nagkaroon ako ng 3 kapatid sa mother ko, nagkaroon ako ng 2 kapatid sa father side, different mother yun. Kumbaga parang, mas lumaki yung family, then madami kayong magtutulungan sa oras ng kalungkutan, kadramahan. Siyempre may saya din naman. Yun. Pag mga gantong kwentuhan medyo madrama, pinipigilan ko lang talaga kasi ayokong umiyak. Nandito ako sa simbahan ng Cuenca. Yun. Kaya dun sa mga member ng broken family, gumaya kayo sa akin. Gumaya kayo sa akin na ang samahan nyo ay yung alam nyong susuportahan kayo sa mga pangarap nyo, ma-involve kayo sa community na alam nyong makakatulong pagdating sa pag-aaral nyo, pagdating sa career nyo, pagdating sa mga goal nyo sa buhay. Kasi I'm very thankful kasi na-involve ako sa MFC Batangas, MFC Singles Batangas. It's because of my friend, Stephen. Yan, kung nanonood ka, hindi kita makikilimutan kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa MFC. And, yun. Kumbaga, ang ginawa ko lang din, inopen ko yung sarili ko sa ibang tao. I shared yung pinagdadaanan namin sa family. So, nakaipon ako ng mga advice. They give some motivations and encouragement na talaga ko naman ginamit. Ano pa? Yun, sa family at family pa rin yung pupuntahan mo sa oras na
kailangan mo sila. May time na nanirahan ako sa lola, sa tingga, sa mga lula puti. Yan, malaki yung naitulong nila. And then, sa mga lula Resili, Ilagan family, yan. Tita Dar, ang ati Dar, si architect. Hindi ko talaga sila makakalimutan. Yung mga, even though there's small thing na naitulong nila, pero ang laki nung naging impact sa akin. Siyempre, ang Ninang Amor yan. Ang Ninang Amor, parang second mom ko na si Ninang. Tapos, yun. Ano pa? Yun, ang mga tito, ang mga tita, ang mga pinsan ko. Tapos yung mga kaibigan ko talaga solid sila. So yun, sana yung mga bubuo ng family soon, pag-isipan nyo talaga, pag-isipan nyo yung papasukin yung marriage life, kasi hindi siya biro, lalo sa panahon ngayon na ang daming newlywed na mababalitaan mo after a month, after a year, nag-separate sila, naghiwalay sila. Then isipin na lang natin yung magiging kapakanan ng mga bata na maiiwan, maaapektuhan dun sa relationship na nasira ng dahil lang sa cheating, ng dahil lang sa nasira yung tiwala sa isa't isa, tsaka yung mga problema nila. Yun. So, thank you sa pakikinig, and see you tomorrow. Tomorrow about high school life. Yun, high school life. Yun naman yung share ko. Thank you. Bye.